Nakunan siya ng mga CCTV ng 14 na tindahan na namimili ng kung ano-ano pang gamit. Ang kabuang halaga umabot ng 498,957.50 pesos. Ang masaklap ang mga transaksyon sa billing statement daw ng isang senior citizen nagsilitawan. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. 7/2025, pasado alas 7 ng gabi sa isang gadget shop sa Quezon City. Nakagip ng CCTV camera ang lalaking nakaitim na tila nakikipagtransaksyon sa kahera ng tindahan. Sa parehong araw, pasado alas 8 ng gabi, nakuna ng parehong lalaki sa isa pang gadget store. Bumili siya ng 3 brand new na cellphone. Nang magbayad, inilabas niya ang kanyang pitaka at nag-abot ng credit card. Pasado alas 10 ng gabi ng parehong araw, nasa isang drugstore naman ang lalaki at bumibili ng kahong-kahong mga gamot at iba pang mga produkto. Ang kanyang mode of payment, credit card ulit. Sa loob ng 2 araw, nakunan siya ng mga CCTV ng 14 na tindahan na namimili ng kung ano-ano pang gamit. Ang kabuang halaga umabot ng 498,957.50 pesos. Ang masaklap ang mga transaksyon sa billing statement daw ng isang senior citizen nagsilitawan. Naku po, kuya, what have you done? Isang buwan matapos ang insidente, natunton ng resibo ang nagpakilalang may-ari ng credit card na ginamit di umano ng lalaking nasa video. Ang biktima, ang senior citizen na si Victor, hindi niya tunay na pangalan. Ipinakita niya ang mga billing statement ng kanyang credit cards mula sa 3 bangko. Convenience store, 15,590. Jewelry store, 49,750. Jewelry, 55,250. Sa isang drug store, 28,070. Cellphone store to, 78,990. Ito, watch, 46,800. Ayon kay Tatay Victor, ang mga store o mga tindahan na nasa listahan at mga item na naka-charge sa credit cards, tugma raw sa mga CCTV video kung saan nakunan ang nagsha-shopping spree na lalaki. June 7, 2025, habang nasa isang grocery store sila ng kanyang pamilya sa Novaliches, Quezon City, napansin daw niyang may umaaligid na babae sa kanya. At around 6:30, una kami pumunta ng grocery. Merong babaeng humarang sa akin. Doon in between shelves, nung dadaan ako, bigla niyang hinarang yung kamay niya, kunyaring kukuha ng isang goods doon sa rack. Very close yung kamay niya dito sa aking dibdib eh. No chance talaga na kahit na lumiko ako, mahirapan kasi tanda ko, meron pang isang tao. Hindi ko lang alam kung kasama rin. Kinabukasan, June 8, 2025, may natanggap siyang mga notification mula sa kanyang mga bangko tungkol sa sunod-sunod na charges. Ang dami ring notification, nagkagulo na kami. Naalala ko yung card kasi kukunin namin yung mga number. Kasi ang isip lang namin baka nahack eh. Kaya nang i-check ni Tatay Victor ang kanyang bag, laking gulat nila nang wala na pala ang wallet niya sa loob nito. Dito na nila naisip na mukhang nadukutan nga raw si Tatay Victor sa mall. Ano yung naging pakiramdam ninyo na unti-unti nagsulputan na yung mga bill? Bay, siyempre nalulungkot kami at natataranto dahil di namin alam kung paano namin babayaran yung mga bills eh. Napakalaki nun eh. Bit-bit ang listahan at mga billing statement ni Tatay Victor. Isa-isang tinikutan ng resibo ang mga tindahan. Sa pagtatanong ng resibo sa gadget store, napagkalaman naming dito raw bumili ang lalaki ng 3 cellphone. Last month, June 8, Opo, baka alas 8 ng gabi. So, 3 unit ng cellphone, worth 47K po. Nagulat kami kasi bakit hindi pala sa kanya yung credit cards. Ayon sa anak ni Tatay Victor, tumawag sila agad sa customer service ng mga bangko para ipablock ang kanilang accounts. Tumatawag kami sa credit card para magpa-block, immediate block. Isa-isa rin nilang nilapitan ang mga tindahan kung saan ginamit ang mga credit card
dito na nila nakita ang lalaking bumibili ng kung ano-ano gamit daw ang kanyang credit cards. Nag-platter kami, yun lang, nag-platter. Tapos, ang instruction sa amin, punta kami sa mga merchants, kuha kami ng kung ano yung makukuha naming evidence. July 9, 2025, kasama ang resibo. Formal lang nagsampa ng reklamo si Tatay Victor sa Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Transnational Crimes Unit o CIDG-ATCU. Ayon sa Chief Investigator ng CIDG-ATCU, hindi biro ang ganitong mga kaso at dapat agad inire-report sa kanilang tanggapan. Ang una po natin gagawin, sir, is mag-report po tayo sa pinakamalapit na police station para ipablatter po yung insidente at itawag po sa mga bangkong concerned para maipablock na po agad natin. Siniguro ng PNP na sa tulong ng mga inisyal na impormasyon na kanilang nakuha, patuloy nilang iniimbestigahan kung sino ang lalaking nahagip sa mga CCTV video. Meron pa tayong person of interest na atin tinututukan po ngayon, sir. So, nagbe-verify po tayo sa ibang probinsya at ibang kalapit na lugar. Nag-gather po tayo ng mga CCTV at saka mga witnesses. Pwede natin siyang kasuhan ng robbery, sir, ng theft, tapos pwede po natin siyang kasuhan ng identity theft. Nakapagsampa man ng reklamo, may iniinda pa ring problema si Tatay Victor. Sinisingil na raw siya ng mga bangko at kailangan na raw niyang bayaran ng halos kalahating milyong kumarga sa kanyang mga credit card. Ang gastusin lang naman kasi namin dito, pagkain lang naman. Ayun ang iniisip namin kung paano namin babayaran ngayon. Ayon sa Credit Card Association of the Philippines na nagsusulong ng tama at responsabling paggamit ng credit card sa bansa, responsibilidad ng mga may-ari ng credit card ang pag-safekeep sa mga ito. Ang unang dapat nilang gawin, i-report nila kaagad sa issuer, so dun sa bangko na nag-issue ng credit card. Sa ganon, may block kaagad ng bangko yung credit card. So kung sakaling may gagamit, hindi matutuloy yung transaction. Yun lang naman dapat lang gawin. Para mabawasan ang kanyang iniisip, July 18, inilapit ng resibo si Tatay Victor sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Mga kapuso, kasama po natin ang complainant, si Tatay Vic. Makakausap po natin ngayon ang kinatawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas online para direktang maiparating sa kanila ang hinaing ng ating kapusong si Tatay Vic na lumalapit po para masolve ang kanyang problema. Dito kayo. Sige, sir. Thank you. Makakausap natin yung taga-PSP. Si Director Rochelle po yung Senate. Ano ho? Teka. Director, nais kong tanungin, ano po ang may tutulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas pauna? Dito ko sa ganitong klase ng mga hinaing na nagamit ko ang isang nakaw na credit card at ang sinisingil po yung may-ari na hindi naman siyang gumasta. Mayroong tinatawag tayong disputed transaction in a credit card. Tapos, nai-report nyo naman po yun sa bangko kaagad nung na-dispute nyo yung transaction na yon at hindi po kayo happy kung paano sila nakipag-ugnayan sa inyo para ma-resolve ang inyong problema, maaari nyo pong idulog sa Bangko Sentral. Kapag hindi pa rin po kayo happy sa resolution nila sa inyong complaint, maaari na po natin yung idulog sa mediation. Ang mediation po, ito yung pwede nang pagharapin kayo at yung bangko at may PSP lawyer na siyang magpa-facilitate ng inyong mediation. At sana po sa mediation, maaaring magkaroon ng amicable settlement. Paalala rin ng BSP sa mga tindahan na tumatanggap ng card payments. Bago po ba magbayad at gamitin ang credit card, kailangan ba ng identification before payment? Yes po. Kung halimbawa pong nagamit yung credit card ng walang identification, then yun po yung kailangang i-resolve ng bangko sa pag-uusap nila ng complainant. Ano po naman ang paalala ninyo sa mga merchants, Director Ma'am? Sa mga merchants po, sumunod po dun sa standard operating procedures ng paggamit ng credit card. Hindi pa man matukoy sa ngayon kung sino ang lalaking nasa mga video at litrato na resibuhan ang kanyang walang awang paglulustay gamit yung ang credit card ni Tatay Victor. Sana sa tulong ng masusing pag-iimbestiga ng hanay ng CIDG-ATCU, makikita kayong mapang-abuso dahil wala kayong takas sa mga mata ng batas. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness
Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!